Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Pixu. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 3 ng karugtong ng kahapong ating tinalakay tungkol dun sa issue niya about dun sa COMELEC na bigla siyang dineklara ng nuisance candidate. Dahil kung kailan po nag-withdraw siya ay kung kailan nagbigay ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema o ng gobyerno ng something like that ay bigla po itong nag-withdraw sa kanyang kandidatura. Ang dahilan daw niya ay di umano ay isang let's say sabihin natin nahiya po siya na na hindi na daw dapat niyang imprentahan ang kanyang pangalan sa balota na magkakagastos-gastos pa ng halos 3 milyong piso sa pag-iimprenta. Kaya nagpagdesisyonan na niya na mag-withdraw siya. At hindi lang dahil doon mga ka-plastic. At yun dahil doon ay nagkakaroon ng conflict about doon sa may kaparehas siya na apelido which is na taon na nagtumakbong senador etong si Amy Marcos. So ito yung karugtong natin dahil doon ay nagmulta siya ng 30,000 piso at possibly na makulong siya ng 1 hanggang 6 na buwan dahil sa kanyang ginawa mga ka-plastic. Pero dahil naawa yung COMELEC sa kanya o ng SC o Korte Suprema ay hindi siya pinatawan ng pagkakakulong ng 6 na buwan. So nagyayabang na naman to si Norman mga ka-plastic. Pero bago yon mga ka-plastic, meron isang post si Bungo TV na kung saan ay meron pong chismis na lumalabas na ang sabi dito sa post ni Reality Quest Beron ay tumakbo ng sa hagdanan tagli-5 steps ang tinalon makaalis lang agad at may tawa pa. At nag-replied comment po itong asawa ni Makagago WhatsAppman na lalong nagmukhang unggoy mga ka-plastic. So hindi ko lang sure kung nasaan yung actual video na ito. Na nakikita mo sa caption na ito na si Kulaong ay para na siyang bata na bumaba sa hagdanan na nagmamadaling bumaba. Kasi nga na taon mga ka-plastic, itong nag-post na to si Beron ay nandoon din sa Korte Suprema. Kulay bayag pa nga. Bilis mo umalis, boss ah. Bilis mo umalis. Ha? Kulaong? Bilis umalis ni Kulaong. Andiyan na si Daddy. Ito kasi yung isa sa mga naging kaaway rin ni Norman Mangusing na kung saan ay inakusahan daw niya na magkakakilala di umano si Makagago WhatsAppman at yung mga Lopez, mga ka-plastic. Sabi daw sa comment, hinabol namin siya sa baba. Ang bilis na wala, papapik lang naman ako eh. Iyon. Sabi nga ng asawa ni Makagago WhatsAppman, naggigitata o gitata. Hindi na nga naliligo si Norman eh. Galing pa yan sa Isabela mga ka-plastic.
Ayan, sabi ni Access Rose Pasis, nakakatakot naman pala yan si Kulaong kulay bay. Kulay atay na nga eh, meron na kulay bayag. Ayan. Ito kasi yung isa sa mga naging kaaway ni ni Francis Leo Marcos o ni Kulaong. Ngayon, nagkita sila dyan. Siguro namataan niya na nandun yung kaaway niya. Kaya agad-agad siyang bumaba, mga kaplastik. Bisitahin natin yung profile niya. Ayan. Base sa post niya 3 hours ago, Kulaong bilisan mo na panorte puro kasalita. Ano yun? Makapag-empanada. Yun. May mga posting sila. Eto, sabi nga dito, sayang bawal i-post yung bid ni Kulaong na dumaan siya sa harap ko. Sige, next time pag nag-parking na lang. Sayang naman. Ayan. Another posting niya, sinundan namin agad pababa, bilis mo naman nakapasok sa sasakyan. Ano yan, tumakbo ka? Ang init pa naman, pawisan ka siguro. Kulaong. Sunduin nyo nga ako sa lobby. Yan yung Port E150. Ayun, mga kaplastik. Yan ang yung mga kaplastik. Bali, nagmamadali daw si Kulaong. Nakasalubong niya itong naging kaaway niya. Di ba? Ayan, nandali lang. Ito yung actual na pagbablog niya, mga kaplastik. Nagkaroon na siya ng bayad bulta. Ito, nabayaran na natin yung fine ng Korte Suprema. Ganyan kataas ang ating pagkalang sa ating kataas-taas sa hukuman. Kaya naman, makita nyo po, tapos po. Kaya, binayaran ko na po yung fine ko na 30,000. Andito po ko ngayon sa Supreme Court at sa wakas, natapos na rin po. Finally, bayad na po tayo. Binayaran na natin yung ating fine sa indirect contempt na 30,000. Masaya ka na. Sabi ko sa inyo, mga kaplastik, peanut lang sa kanya yan eh. Peanut! Di ba? 30,000, nakakaya nga niya magbigay ng 12,000 sa mga, di ba, yung recent content niya na nagbigay siya ng 12,000 yung nag-carakrus sila sa loob ng Globe. Di ba? Instead na 15,000 ang ibinigay niya, 12,000 lang po. May tax pa na 3,000. So nakakaya naman pala niya magbigay. Peanut lang sa kanya yan, mga kaplastik. Mabuti na lamang wala po yung mga taga-CIDG dyan o NBI na nakabantay sa lugar. Diba? Nang sa gayon ay nadakip siya ng tuluyan at the same time ma-discover doon sa e-warrant, mga kaplastik, na meron siyang existing warrant of arrest, mga kaplastik. So tuloy natin yung video. Patungo sila sa Supreme Court, mga kaplastik. Dala-dala na niya yung notice. Ilang araw mo nang suot-suot yung polo shirt na yan ah. Nagbabayad na siya, mga kaplastik. Opo, siyempre, susundin natin yan. Sa gabi ko lang natanggap, nasa Ilocos ako natanggap ko yan. Wala kang pantulog niyan.
Di ka makatulog ng maayos, no? Sunod-sunod na yung problema mo, kulaong. Hindi nga siya pinapansin ng mga tao eh. Para sa kanya, basura lang tong taong to. Nandito na po ako, baka pwede lang bayad na. So, palabas tayo ngayon ng Korte Suprema dahil sabi nung clerk of court, nung clerk ng cashier, na kailangan daw magpagawa muna tayo ng compliance niya sa mga notary public. So, there we go. Hahanap tayo ng notary public para magpagawa ng compliance, para mabayaran na natin yung multa na ginagawad ng ng ating kataas-taasang hukuman. Panotaryo. Hindi siya pinagkakaguluhan, no? Yan ba ang sikat, mga ka-plastic? Kailangan mo pa naman, baka pwede naman. Balik agad siya sa Korte Suprema. Matagal-tagal din pa kaya magpagawa ng notaryo. Mamaya doon. Baka wala pang tanghalian tong Indorotot na to. Inulit yung video. Inulit yung video. There we go. Ng ating kataas-taasang hukuman. Ngayon ay araw ng Martes. So galing po tayo ng Supreme Court at pansamantala nating iniwan si Casper sa kay Bayug, kay Attorney Bayug dahil Bayag. Ay nako. ginagawa po yung ating compliance na nire-required ng Supreme Court na kailangan daw po ng compliance bago nila tanggapin yung aking bayad. So ginagawa po at si Casper po ay pansamantala nating iniwan. Bakit po? Tayo po ay tatakbo ngayon ng Parañaque Hall of Justice. Bakit po? Dahil meron po ulit tayong isang hearing para doon sa hindi ko po alam kung sino yun at hindi ko kilala. Kamag-anak daw. Ayun yun, yung tinutukoy niya mga ka-plastic na kung bakit siya nagmamadali that time. So panoorin natin to, baka yun yung video na yun. Ni uhuging vlogger. Oo. Ayun o. At syempre, talaga namang dito nasusubukan ang ating pagiging isang dekalibre. Oo, pero mo, may Supreme Court tayo tapos at the same time, meron din tayong hearing pa sa Parañaque. At may pangatlo pa. Pumunta. Natutuwa pa siya, no? Hindi niya alam yung pagod tsaka yung abala sa buhay, no? Parang ginagawa lang niyang laro yung batas, mga ka-plastic. Diba? Parang pinapamukha niya sa mga buzzers niya, sa mga kalaban niya sa social media, na para bagang peanut lang sa kanya. Na allegedly, na gumagawa siya ng ingay na sasabihin niya na tuwan-tuwa siya dahil abala siya na pumupunta siya sa Parañaque, sa mga hearing, sa pagbabayad ng multa. Parang wala na sa kanya. Parang iniinis na niya yung kalaban niya. Pero deep inside yan, nabubuisit na rin yan kasi hindi na niya magawa yung mga daily habits niya sa pagiging isang scammer, mga ka-plastic. Hindi ba? Kasalanan mo rin yan, Norman Mangusin eh. Dahil kung tutusin, kung hindi ka mapagpatol sa mga taong pinaakusahan mo,
at hinahayaan mo na lang na ma-criticize ka ng mga vlogger na umaaway sa'yo, eh malamang sa malamang hindi mangyayari ito mga kaplastik na nagiging abala ka sa kung saan saan. At nagiging ano ka na, Filipino looper na kung saan saan ka na pumupunta. Alam mo, sa buong maghapon, gala dito, gala doon, hindi ka na nga naliligo. Di ba? Nakakapagod kaya bumiyahe. Dahil yan, nagkakaroon ka na nga ng paranoia eh. Dahil baka nalilipasan ka na ng gutom, tapos hindi pa healthy yung mga kinakain mo, which is puro fast food. Puro mga high sodium na pagkain yung mga kinakain mo. Kaya yung mga lumalabas sa bibig mo, hindi na rin maganda. Diba? So tuloy natin yung video. Tayo ng Pasay dahil kukunin natin yung ating bail dun sa isang kaso na na-dismiss na nung 2022 pa. So, 3 korte po. Good luck to me. And dekalibre. Yan no, pero mo 3 korte sa isang araw. Yan ang Ginagawa mong laro eh. malalakas na nilalang. Yan. Ba? Kita-kits tuloy na mamaya. Update ko po kayo. Dahil na ho natin yung Supreme Court. Bali, ang mga malalakas na nilalang, kaya niya ng 3 korte sa isang araw. Yan. Malakas na nilalang. Yung kayang mga uhugin, kaya-kaya nila. Ano ko rin? Andito na ako sa Parañaque City Hall. Dito na, sa Parañaque Gigitata na siya. Hall of Justice. Bakit na ako sa... Ano, nanggigitata na siya, no? Hindi naman lang nagpahinga muna, saka pumasok. Magkakaroon ka pa ng pneumonia yan eh. Alam mo, galing ka sa biyahe, sa init, tas biglang papasok sa opisina na may aircon. Dekalibring pneumonia yan, mga kaplastik, sigurado yan. Sumunod na mga 2 araw, inuubo ka na naman. For sure. Atakihin ka na naman ng hika niyan. Nanggigitata na oh. Sanay na hindi naliligo. Yung polo nga niya, nagiging, yung from white, naging beige na eh. Secretary Office. Alright, wait niyo ako. Pabalik na ako. Tapos na yung compliance. Ginawa ni Atty. Bayog. Yung compliance. Atty. Bayog, thank you. Balik siya sa SC. Ba, may nagpa-picture pa. Hindi ko alam kung si Casper yung nagbibideo na yan. Lapit na lapit ah. Iba sila nababahuan. Ito yung mga tao, yan yung mga yan, taong yan. Hindi nila nare-recognize yung mga nangyayari sa social media, mga kaplastik. Sila yung mga taong hindi sila well-known about kay Norman Mangusin. Bibigyan kita ng sample na hindi lahat ng mga kababayan nating Pilipino ay alam yung mga katarantaduhan ni Norman Mangusin. Bibigyan ko kayo ng sample. Kasi hindi lahat ng tao ay recognize yung mga ganitong klaseng nangyayari kay Norman. Tulad na lang itong post ni Lechi Garcia na isang di ko alam kung isa siyang content creator kasi naka professional mode yung kanyang account. Yan mga kaplastik. Base kay Lechi Garcia ay nagpa-pick po siya kay Norman Mangusin
Hindi ko lang sure kung saan lugar to. O maybe na malapit to sa Korte Suprema. Natuwan-tuwa siya, di ba? Hindi niya recognize o well-known about sa nangyayari kay Norman. Kahit na trending na siya sa social media. Dahil ang caption niya, with Francis Leo Marcos, nice to see you again, sir. So ibig sabihin, hindi lang isang beses silang nagkita. So base sa comment, mga kaplastic, sa mga may emoji ng tawa, ano po ang nakakatawa sa post ko? Di kasi ako updated. Kung hate nyo man yung tao, kayo lang yun. Diba? At ito, dahil sa papapicture ko kay FLM, ang dami palang inggit sa kanya. Ang daming-dami account na kampon ni Satanas. Hindi ko alam kung bakit niya na-posted dito. Pero make sure na baka may idea rin siya ng konti. Diba? Pero base sa mga replied comment ng mga netizens, hindi po namin kinainggitan yan ang pagiging sinungaling at ubod ng yabang na kagaya po ng katabi po ninyo. Marahil ay natatawa lang kami sa kasama mo at hindi po sa inyo. Sabi nga ni Andre Gabriel, ingat ka dyan, madaming kinakaharap na kaso yan si Kulaong. Yan. At ang reply nito ni Lychee ay, so nasan yung pake ko? Wala kasi akong pake, kayo dami yung pake. Ayaw nyo sa tao pero pinag-aaksayan nyo ng panahon. Mali yun. Kaya nila pinag-aaksayan ng panahon yan, mga kaplastic. Ang dami kasing nabiktimang OFW yan. From 2020 until now. Na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya. So, kung wala kang pake sa mga nararamdaman ng ibang tao, so ibig sabihin lang nun, wala kang konsensya. Tsaka as long as na hindi mo kasi nararanasan kung paano ka tablahin ni Francis Leo Marcos. At yan nga ang rebat ni Tel Thailand kan Centilio. Oo, pag-aaksakyain namin talaga ng panahon kaysa manahimik lang kami dito, walang ganyan, walang ginagawa kaysa mas maraming malokong tao, hindi tulad mo, pinagtatanggol mo pa. Diba? Nababash tuloy siya, imbis na hindi na siya sumasagot sa mga patol, so pumapatol siya sa mga bashers ni Kulaong, ngayon nadadamay din siya. Diba? O mas maigi na lang sana kung hindi niya pinost ito. Ayan. Marami talagang bash sa kanya. So hindi niya recognize, mga kaplastic, na si Kulaong ay marami ng atraso sa lahat ng mga galit sa kanya sa online. Mabuti na nga lang sa sitwasyon niya, wala pang bumubugbog sa kanya in person eh. Samantala dito sa mga ordinaryong Pilipino, kapag may atraso ka, pinupuntahan ka sa bahay. Tapos o kaya aabangan ka sa lugar kung saan ka madalas po dumadaan eh. Para bugbugin ka lang eh. Mabuti na lamang na hindi ganun yung kinahinat na ni Kulaong ngayon. So talagang malakas yung guardian evil niya, mga kaplastic. So may sagot si Kulaong dito about dito sa opinion niya sa SC. Yan. Yung sila naman ang paiiyakin natin. Oo. Ngayon ikukwento ko muna sa inyo, mamaya na yung Paranaque, kukwento ko muna yung Pasay. Ay, nakita nyo naman sa video pinakita ko, Pasay. Meron akong nakahiringan doon. Oo. Matandang babae rin. Medyo dugyutin. Feeling entitled. Pero walain. Feeling entitled. Pero walain. Ano yun eh, nung naghaharap kami sa korte kanina, sa sala ng judge,
hindi pa siya tinatanong ng judge. Dal. Sinaway nung judge ha. Tumahimik ka, i-content kita. Tawa. Di ba? Syempre, tayo naman, pagkaharapang korte, tayo professional. Oo, hindi tayo bastos na nilalang katulad nila. Oo. Itong nakaharap ko sa Pasay, negosyante daw kuno. Okay? So, pahihirapan ko ito. Itong lahi nito, pahihirapan ko ito. Oo. Maniwala ka. Ako tapos na yung hirap ko. Kinaya ko mag-isa. Biruin mo kanina. Kung makikita niyo sa video nilagay ko, si Casper ay iniwan ko. Iniwan ko sa Korte Suprema. At gumawa po siya, humingi ang Korte Suprema bago ako magbayad, ay humingi ng tinatawag na Nilabas mo na naman compliance yan. and manifestation na kailangan gawin ito ng abogado ko. So, ang ginawa ko, nagpapasalamat nga pala ko kay Attorney Bayog. Attorney, mabuhay ka. Isang magaling na abogadong karpintero. Ha? Abogado na, karpintero pa sa Korte Suprema. Attorney Bayog, salamat po. At kapag tayo nagkita, sana'y makarating sa iyo, Attorney Bayog, ang aking pasasalamat ha. Sana'y makarating sa iyo ang aking pasasalamat at pagpupugay sa mga matitikas na abogadong katulad mo na talaga namang nakahandang tumulong sa oras ng pangangailangan. Iyan ho si Attorney Bayog. Makikita niyo yan sa may Jollibee. Meron siya sariling building doon. Siya nagkarpintero noon. Yun. Siya po ang gumawa ng aking compliance and manifestation kanina. Binantayan po ito ni Casper habang ito po ay ginagawa at ako naman ay tumakbo sa Parañaque. Yan. Speaking of Parañaque, ay wala namang nagiri katulad nung kiniklaim nila na giri doon, giri dito. Wala ho. Walang nagiring ka noon. Kaya pala nagtatatakbo ka raw. Para ka raw unggoy na bumabaras na doon sa stribo ng hagdanan. Dahil takot ka maabutan ng mga kaaway mo at mabugbog ka ron on the spot. Di ba? At saka hindi ko kilala yung mga tao na yon. Hindi ko kilala. So, wala akong pakialam sa kanila. Ika nga walang bearing. Peanut. Di ba? Peanut. Yung mga pinagkakakaso nila. Peanut. Yun. Pero, Peanut. merong isang pamilya ng vlogger na sipunin, may uhugin, pero ito'y sipunin ito. Yun yata yun, mga kaplastic. Tinagtad ko rin ang kaso. At darating din sa kanila yung subpwena. Nako! Lalo silang mahihirapan ngayon. Ako naman ang magpapaiyak sa kanila. Tan-tararan! Tan-tan-tan-tan-tararan! Yan. Ika nga may kanta yung asin Oras na, oras na, oras nyo naman na dumayo sa akin. Sarap-sarap. At nga pala, itong peking abogado na peking vlogger, ay na peking abogado, na peking law firm na inendorso ni Makagago. Aha! Bigyan niyo po ako ng ilang araw. At ito'y makakaladkad na rin. Ika nga ay patong-patong na lahat yan. At least ako, yung paghihirap ko, natapos na. Wala na hong lalabas na warat sa akin. Ay, Talaga lang, ha? Bro, bumabarat ka na naman. May video, tanga. Ay, tanga! May video rin ako, tanga. May video nga. Pakita nga ng video, i-post nga nila yung video. I-post nga nila yung video. Dali, i-post nga nila. I-post nga nila yung video. Ay, pag hindi nila pinost, wala yan. I-post nga nila. I-post nga. Di ba? Alam mo, ang papatol sa unggoy ay gorilla. Ba't naman ako papatol sa unggoy? Ikaw naman. Alam mo, sa harapan ng korte, di ginagalang ang korte. Pero meron ako sa Pasay, nakahiring na babae din, may edad na. Feeling entitled din. Businesswoman din daw siya. Pero mukhang dugyutin. Kaya pala Mukhang tumakbo ka, no? dugyutin.
Ako papaandaran, puta, senatorial aspirant ako, papaandaran ako ng dugyutin. Di ba? Sa Pasay yun. Sa Pasay. Puta, feeling entitled eh. Judge, ako ho ay businesswoman, sabi niya. Sandali ka ito. Yan. Ako ho ay businesswoman. Ako ho ay basic tao. Nako. Hindi ka pinapansin ni Judge. Sa Pasay ito, ha? Huwag kayong magpapampam. Huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Puro kasinungalingan ang laman ng mga utak niyan. Oo, lalo na nung uhuging vlogger. Mawawaran. Asa ng waran ko? Kala ko ba mawawaran? Pinaaasa mo yung mga kahombre mo. Paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa ng waran? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Talaga ba? Hindi na matutuloy. Bakit naman? So, accomplishment po natin, ang Secret. Korte Suprema, yung Pasay. Ito ho yung Pasay. Ayan. Baka sabihin nyo ay joke only. Ayan o. Pasay. Ito ho ay actually tapos na nung nakaraan. Ako'y nakapag-bail na dito at kami nagharap na. Babae. Babae. Businesswoman din daw. Sabi ni Rap Kagurangan. Boss FLM, shout out sa owner ng Velasco Hardware ng Cagay, Tuguegarao City na si Boss Van Velasco. Mabuhay ka hanggat sa gusto mo, solid, de calibre, from Volvo. Cagay. Menga ta Tuguegarao. Sa ngaon umma. Pupunta ako dyan sa Tuguegarao. Shout out sa'yo. Velasco Hardware, ng Cagay, Tuguegarao City, na si Boss Van Velasco. Mabuhay ka, shout out. So, dito po, pinapaasa nung uhuging vlogger na si Makagago na endorser ng peking law firm, ng peking abogado para makapagbudol ng mga Pilipinong OFW ang kanyang mga viewers na ako daw ay mawawaran. Makagago, in your dreams, eto abangan mo. Yung mga ikinasa ko sa'yo, for resolution na yung 3 korte. Mabigat yun. Sigurado, paglabas ng warrant nun, iiyak ka sa kulungan kasi petition for bail ang kakalabasan mo. Shh, sabi ni Micaela Mitch. Nga pala, mabalik tayo sa Pasay. Matanda, entitled, ano daw siya, businesswoman. Feeling entitled, pero pag nakita mo, dugyutin. Dugyutin? As in dugyutin. Alas 2 yung hiring ko sa Pasay. 2:40 na ako nakarating. Syempre, sinabi ko na lang kay Judge, Your Honor, galing po ako ng Korte Suprema kasi po, in indirect contempt po ako ng ating kataas-taasang hukuman at ako po ay pinagmumulta. Sabi ni Judge, okay, importante nakarating ka, napanood ko nga, buti hindi ka pinakulong ha. Kaya sa susunod, pag tatakbo kang senador at you seek the help of Supreme Court, dapat ituloy mo. Oo, kasi nagkwento pa. In your dreams yun, gago. Yung babae, may mga kasama hindi ko alam kung sino yung kasama. Pero Kanina pa yung batandang babae na yan, hindi niya makwento-kwento. Puro siya pa-segue na ganito, pa-segue ng ganyan. Ito na, baka meron na siyang sabihin. wala, mukhang dugyutin yung pamilya. Mukhang dugyot, mukhang dugyutin, hindi mo ka mga Nagsalita pa yung mas dugyot patignan. Diba? Kutis bayag ka nga eh. Naiya naman sa'yo yung bayag mo na kakulay mo rin. Tapos kung makapuna ka sa ibang tao, dugyutin mas dugyot ka pa nga.
Pero mo ilang araw ka nang ang suot mong polo shirt yun pa rin. Parang megit 1 linggo mo nang sinusuot yun simula nung nasa Isabela ka. Di ba? Wala nang palit-palit eh. Allegedly. Businesswoman, oh, mukhang dugyot. Sa Pasay yung sinasabi ko, ha? Oh, yung Paranaque, eh, syempre, bakit ka magsasalita doon? Eh, syempre, harap ng piskal yun, harap ng prose. Di ba? Alam mo, marespeto tayo sa mga prosecutor eh. Hindi tayo sawsawera. Oo. Hindi tayo yung hindi ka pa tinatanong eh, nagsasalita na. Pretending to be strong, but they are not strong. Yes. Yun. They are pretending to be strong, but they are not. Alam mo, education will not represent who you are, but your attitude does. So, speaking in front of bigat, fiscal of prosecutor, is speaking of in front of prosecutor while the prosecutor not asking any question, you had a bad attitude. That's why the prosecutor did not ask me question. So, why should I speak? Di ba? In fact, hindi ako makikipag-areglo. O, kinasuhan nila ako, hindi ko sila kilala. Tatadtarin ko rin sila ng kaso doon sa probinsya namin hanggang sa mag-iyakan sila. Ayun yun. Walang aregluhan to. Oo. Mayayaman pala sila eh. And then so be it. Kapera ka ano. Comment. Talagang madaldal yan disgrasyadang palaka. Ikaw naman, dead communist, wag naman ganyan. Sino ba yung sinasabi mong disgrasyadang palaka na yan? Oh, wag ganyan. Sabi, Idol, FLM, isa ako sa fan ninyo. Punta ka sa Baguio. Ako may-ari ng Diplomat Hotel. Treat kita kahit 1 week stay. Hindi na. Okay na ako. Kahit saan ako magpunta, may pambayad na ba ako eh. Ikaw naman. Oo, ikaw naman. Peanut! Di ba? Asesya, di ba? Peanut! Ano, petsa na? Saan na yung pinagmamalaki nilang ano? Ako daw ay makukulong noong November. Magpapasko naman daw ako sa kulungan. Anong lumipas sa November? Promise. First week ng December, kulong na yan. Eh, lumipas yung first week, sabi niya, sa ano yan, magpapasko yan sa... Hoy, baboy. Magpapasko yan sa... Sa bahay tumudurayat. Magbabagong taon sa kulungan. Lumipas na Pasko't Bagong Taon. Aba, ano na nangyari? MJ, asa na yung warrant? MJ. Sabi ni Minoto Ragamit, Boss FLM, salamat po sa binigay niyong wheelchair sa amin. Hindi po namin magamit dito. Nais ko po sanang lumpuhin kayo at ipalo sa inyo na magamit. Pwede. Liga, pakita. Dali natin dyan sa ano. Dali natin dyan sa kasiguran. Dali. Liga na. O, kala mo ka naman may tira. Wala ka naman tira. Kamote. Oo. O, di ba? So, feeling entitled, mga hindi entitled, oh. Pero yung nakahiring ko sa Pasay, matanda yun, oh, medyo may edad na, oh. May mga kasama eh. Mukhang dugyutin, oh. Mukhang Paulit-ulit. dugyutin, oh. Feeling Paulit-ulit. powerful, pero wala. Mukhang babatokin yung lahi, no? Walang kwenta. Presenta kung sino ka. Pero yung attitude mo, that will represent who you are. Iba ang social media. Madaldal ako rito eh. Pero pag sa harapan, katulad niya, andun yung piskal. Siyempre, gagalang mo yung piskal. Pag hindi ka tinatanong, huwag ka sasagot. Ngayon, kapag daldal ka ng daldal na hindi ka tinatanong, ano yun? Feeling strong. Ang tawag doon, babatokin. Ninenervyos na yun. Okay na. Marami siyang sinabi pero paulit-ulit lang yung mga opinions niya. Nagyayabang kasi nakaraos siya sa 30,000 bail ng Comelec eh. From SC pala eh. 'Di ba? Doon siya nakaraos eh. At yung 2 hearing niya, nagkita daw kuno siya, pero yung kwento ng kalaban niya ay nagtatatakbo daw siya papasok sa kanyang Ford E150. So ibig sabihin nun, isa na naman kasinungalingan ng kanyang mga ini-live stream niya mga kaplastik. So paulit-ulit lang siya ng kwento. So umiikot lang sa Paranaque, sa Pasay, then kay Makagago na naman, pati dun sa
attorney ni Makagago, yan na naman, doon na naman siya sa mga reference na yon. Pero so far, sa ngayon, ang nasolusyonan lang niya yung hearing and then yung 30,000 pesos fine sa SC na nailusot niya. Kung tutusin, kaya naman niya yan eh. Pero kung yun nga, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, makalusot niya sa ibang kaso, dapat magsampa pa rin kayo ng kaso. Sunod-sunod para nun sa gayon, madilema siya at hindi siya mangalap ng mga pampiyansa niya. Kasi ganun at ganun ang mangyayari. Bayad piyansa, bayad ganos, banyod danyos, o kung ano-ano pa. Kasi ganyan na lang ang labanan sa korte ngayon. Bayad-bayad na lang ng pera. Bayad-bayad na lang ng kung ano-ano. In the end of the day, patuloy pa rin si Norman Mangusin sa paggawa ng mga kalokohan. At the same time, mayroon na naman tayong tatalakayin sa bawat video na lumalabas sa social media na kung ano-ano mga pinagsasasabi niya, mga kaplastik. So, wala na, so on and so forth. Pero yun kasi ang pagkakamali kasi ng mga kalaban niya sa social media na sana nagkaroon na kayo ng pagkakataon na meron kayong mga elite na taong nakakausap, ay sana man lang nagbigay kayo nanghingi ka ng advice o mga kahit anong mga paraan nang sa gayon ay mapabilis yung kaso. Kasi malabo kasi yun na humingi ka ng tulong doon. Kasi maging yung taong yun ay busy rin naman doon sa mga kinakaharap din niya sa politika. So wala na tayo magagawa doon. Nandun na yun eh. Pero deep sa mga susunod na araw, malalaman natin kung ano yung mga lumalabas sa social media. Na sa gayon ay nagpapasaringan yung dalawa na di umano na inaakusahan niya na peking lawyer. Nagpapasaringan silang dalawa na nasa na daw yung warrant. Let's think, let's see kung ano mangyayari. Kung sino talaga mauunang makukulong, mga kaplastik, sa gayong paraan. Kasi meron naman non-bailable tong si Norman Mangusin, which is yung human trafficking eh. Ang problema lang nga lang, gumugulong pa rin yung kaso about doon. Kaya hindi magawang arestuhin tong si Norman Mangusin. Maybe na ganun yung pangyayari, kaya ganun. Kaya malakas ang loob ni Norman kasi bailable lahat ng mga violations niya sa law. Kaya kahit anong gawin ninyo, mag-isip kayo ng ibang mga tactics para masigurado talaga na hindi niya kayang magbayad danyos. Diba? Dapat sana nagkaroon kayo ng pagkakataon na makausap ng mga elite na tao ay naghingi kayo ng magagandang advice. Diba? Ang sa gayon, dumating yung panahon na alam nyo na yung gagawin niyo at mas konkreto na yung plano na talagang makukulong na to si Norman Mangusin. So may possibility rin na baka umabot ng Mayo ay nasa laya pa rin to si Norman. Kasi wala tayong konkretong sabi sa kabilang panig, napaka-strong ng kanilang mga kasong na isasampa at sigurado na daw by this January matatapos ng Enero magpe-February na. Wala pa ring nangyayari, mga kaplastik. 'Di ba? So napakaling question 'yun. Kasi yung mga iba nating kababayang OFW, wala na kasing panahon yan magsampa ng kaso. Even na meron tayong PAW. Kaso, tinatamad. Kasi abala lang yan Pupunta ka pa ng piskal, pupunta ka pa ng kung saan sa mga opisina, magbabayad ka pa ng kung ano-ano, notaryo yan, mga requirements, kung ano-ano pa. Kasi, in that fact, na ang mga Pilipino ay parang nawawalan na ng gana dahil sa justice system dito sa Pilipinas na napakabagal, napakawalang kwenta. Kaya tinatamad na yung mga Pilipino, ilan sa atin, na magsampa ng kaso. Kasi nga, sa tuwing magrereklamo tayo, para bagang ang nangyayari hindi pinapanigan o hindi pinapaniwalaan ng korte.
Kahit na malinaw naman yung mga ebidensyang ipinapakita natin, kahit naman sa mga normal na bagay tulad sa trabaho, may mga napapakita tayong mga ebidensya sa admin na nirereklamo natin tong taong to pero parang hindi na kakatigan. Kasi parang ang nangyayari, palakasan. Ganito kasi nangyayari sa Pilipinas. At yun ang nakakalungkot. Na yun talaga yung nangyayari. Kaya hanggang ngayon, even yung mga politiko, yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi magawang maipakulong kahit na matibay na yung mga ebidensya. Kahit may mga larawan na, may mga state of records na, may mga SALN na nagpapatunay na napakalaki ng ebidensya, na nagnakaw talaga sila, pero wala pa rin. Parang ang nangyayari is nababaliwala dahil may connection sa loob. Kaya yung mga ilan sa ating mga kababayan, tinatamad na magsampa ng kaso kasi in the end of the day, makikita nila madidismiss yung kaso dahil tinitimbang nila kung sino na lang yung ma-impluwensyang tao, yun na lang ang kakatigan ng mga korte. At yung mga taong may katwiran o yung mga taong matibay ang ebidensya na may malaking tsansa na mapakulong niya yung tao, biglang umihina kasi nadadala sa impluwensya. Yun ang nakakalungkot. Pero kung sa North Korea niya ito gawin, baka hindi na umabot yan ng November eh. Baka isang reklamo lang nin makagago-WhatsApp man, tapos agad yan. Baka ngayon pinaglalamayan na siya o baka kinakain na siya ng mga uod sa sementeryo. Kasi yun ang magandang sistema sa North Korea eh, even sa Singapore eh. Kaya nga nakakainggit ang mga kalakaran sa North Korea at sa Singapore eh. Sobrang napakadisiplina yung mga tao doon. Konting mali mo lang, sabi ko sa'yo, habang buhay mo nang dadalhin yung pagkakamaling yun. Na para bagang ayaw mo nang ipanganak muli doon sa lugar na yun dahil nagkamali ka lang, pwede ka nang mabitay. Pero dito, ang mga kriminal ang inaalagaan ng gobyerno at kinakatigan. Kaya magpahanggang ngayon, marami pa rin ang magnanakaw sa gobyerno. At dadagdag pa to si Norman Mangusin. Dahil may plano pa talaga siyang tumakbo sa politika. Nataon lang kasi si Amy Marcos tumakbo, kaya ganun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.